Ako si Marco, isang nurse sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Ayoko sanang ikwento to dahil hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko. Pero siguro, makakabawas ito sa bigat na dinadala ko. Nangyari to noong 2023. Na-assign ako sa night shift sa Ward 7, isang lumang bahagi ng ospital na halos di na ginagamit. Emergency overflow lang daw kaya kami nilipat doon pansamantala. Hindi ko pa talaga na-explore ang ward na yun noon, pero ang sabi ng matatandang nurse, dating isolation area raw yun noong 80s, panahon pa ng matitinding epidemya. Marami raw namatay doon. Unang gabi ko pa lang, may naramdaman na akong kakaiba. Tahimik ang ward, masyadong tahimik. Walang kahit anong tunog, walang hangin, walang umuungol na pasyente, walang kaluskus. Pero ramdam mo ang bigat ng paligid. Parang may nakatingin sa'yo kahit alam mong wala namang tao. Pasado 1:00 ng madaling araw, nagronda ako. May 6 na pasyente kami noon. Habang check ko ang vitals ng isang matandang babae sa dulong kama, may narinig akong yabag mula sa koridor. Mabagal, mabigat, parang may tumutunog na bakal kada hakbang. Naisip ko, baka janitor. Pero nang silipin ko, walang tao. Naisipan kong bumalik sa station para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, laking gulat ko nang makita kong nakatayo ang matanda sa kama niya. Nakatingin siya sa pintuan ng ward, naninigas ang katawan. Nilapitan ko agad siya. Lola, bawal po kayong tumayo, baka po kayo matamba. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. May bantay, bulong niya. Ano pong bantay? Tanong ko, pero hindi na siya sumagot. Tinulungan ko siyang mahiga ulit. Pagkatapos, nagsimula na siyang manginig at mapaiyak. Nandito na naman siya, kukunin niya ako. Kinilabutan ako, tinawag ko agad ang doktor. Kinaumagahan, binawian ng buhay si Lola. Cardiac arrest daw, pero alam kong may nakita siya. At hindi siya natatakot mamatay, natatakot siyang kunin. Kinabukasan, isa sa mga pasyente sa kabilang kama naman ang nagwala. Sabi niya, may lalaking nakaitim na pumasok sa kwarto at tumayo sa paanan ng kama niya buong gabi. Hindi raw siya makakilos. Yung tingin daw ng lalaki, matalim, parang galit. Nagsisigaw siya, pero walang makainag. Nakita raw niya kung paano lumapit yung lalaki at inilapit ang mukha sa kanya, walang mata, puro itim lang. Noong mismong gabi na yun, pinilit kong huwag matakot. Ayokong magmukhang duwag. Pero habang naglalakad ako papuntang stock room, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Akala ko isa sa mga kasamahan ko, pero paglingon ko, walang tao. Sumilip ako sa salamin sa hallway. Doon ko siya nakita, isang lalaki, nakabarong na duguan, nakatingin sa akin sa likod. Wala siyang mata, basag ang ulo niya, parang nabagsakan ng matigas. Hindi ako makagalaw. Nang ipikit ko ang mata ko at humarap muli sa salamin, wala na siya. Tumakbo ako pa uwi nang wala sa oras. Hindi na ako bumalik sa ospital kinabukasan. Nag-file ako ng leave. Nang balikan ko ang mga kasamahan ko para kunin ang ilang gamit, tahimik lang sila. Wala rin gustong magsalita tungkol sa mga nangyari. Pero may isa, si Ate Minda, isa sa pinakamatagal na nurse doon, ang tumapit sa balikat ko. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Lahat ng na-assign sa Ward 7, may kwento. May nawawala, may nasisiraan. Kaya hindi na ginagamit yan dati. Bago ako umalis, tinanong ko siya, Ate, sino ba yung bantay? Hindi namin alam. Pero ang sabi-sabi, isa raw siyang pasyente noon na iniwang mag-isa sa isolation. Di nakaligtas, at mula noon, siya na ang nagbabantay sa mga susunod. Simula noon, hindi na ako pumapasok sa ospital tuwing gabi. At hanggang ngayon, bawat salamin na madaanan ko, tinitingnan ko muna ng mabuti kung may iba pa ba akong kasama. Gitling. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang katahimikan ng gabi kung alam mo may nagbabantay sa dilim?